krimen. Kung hindi ikulong, bitayin. Dalhin sa Congress, pakain sa buhaya kay Martin. Kasagsagan ng bagyo, nakuha pa magpagawa ng tarpaulin. Halos magkandalulod na kami sa baha habang ikaw nagpapagawa ng tarpaulin. Habang nagsisisigaw kami ng tulong, yung sako ng bigas tinatatakan niya ng Martin. Kulang na lang ultimo butil ng bigas tatakan niya ng Martin. Kaya pala papahupain muna yung baha kasi hindi pa sila tapos gumawa ng tarpaulin. Saka bakit mo tatatakan ng pangalan mo yan, hindi mo naman pera yan. Ano yun, bago kayo tumulong, hihintayin pa namin matapos yung buwisit na tarpaulin na yan. Alam mo Martin, ang sarap mong palamuyin sa mura. Paulanan ng real talk tapos ihagis sa baha. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y bilyon-bilyong pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Ito na yata ang pinaka-worst na government pagdating sa funds. Mahalika funds, flood control funds, PhilHealth funds, tapos sasabayan pa ng mga tamang funds. Kawawang mga taga-Bicol kahit sinong mapapasyet. Habang yung representative nilang si Sandy ko nalulunod sa budget. 61 billion nilaan sa Bicol, sabi ni Villanueva, kaya nasa na yung project. Huwag ka nang tumanggi, mismong kalikasan na yun nag-fact check. 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion. Guys, wala na talaga yung Pilipinas, sirang-sira na. Binaboy na ng mga buhaya. Yung mga matitinong tao, galit na. Yung mga bangang sa kriminal na lang yung mga natutuwa. Sino ba representative ng Bicol? Ako. Sino may hawak ng budget? Ako. Sino dapat sisihin? Ako. Buti alam mo. Ang kami na napakalaking talaga. Umaabot ng halos 420 billion. Kung tutuusin, aabot siguro papatok na 1.4 billion a day ang budget sa flood control. Saan napunta lahat yan? Yan ang masaklap. Hoy, Plastic, ba't kami tinatanong mo? Ang tanongin mo, yung bobo mong kapatid sa yung pinsan mo. May saklap-saklap ka pang nalalaman sila sisihin mo. Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga Pilipino, yung kapatid mo sa pinsan mo, kasuhan mo. Hindi yung daldal dyan sa media, wala ka namang ginagawa. Kunwari galit sa kapatid sa pinsan, hindi naman pala. Pangunahan mo yung hearing tapos patawag mo yung presidente. Hindi yung pasasakayin mo na naman kami sa balat ng manig. Alam mo na pala may nawawala, wala ka pang ginagawa. Binoto ka ng taong bayan para mag-imbestiga, hindi puro dala. Hindi mo mahanap ang sagot kung puro walang awa. Lubog na nakakalis sa utang, lubog pa sa baha. Sinalaga naman niya ay ako Bicol Party List Representative Sandy Ko. Wala nang patutuhanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan. Ang ina niya, Basta talaga pambubudol, master nyo. Tapos kunwari may ilalagay na warehouse ng bigas, wala namang nakakalaboso. Hindi kaya yung smuggler ng bigas isa sa inyo? Kasi lahat ng sako ng bigas may pangalan nito. Pati kasama pa yung aso niya si Tulfo. Bakit ba laging kasama mo to? Sa farmers ko po, kasama mo. Sa warehouse ng bigas, kasama mo. Paano wala namin isusumbong kay Tulfo kung pati si Tulfo kasama mo? Wala na tayong pagsusumbungan, guys. Kasama niya na lahat. Iba talaga pag may hawak ng pondo. Dinitikitan na lahat. Papunta naman ako sa'yo. Bakit pati itong taong to? Itong taong to pati sa travel sinasama mo. Biruin mo si Mark Anthony Sayarot sa New York, sinama pa nito. Baliktad na ngayon, bagong Pilipinas, kaya yung kriminal protektado. O Igan, pasok! Igan, bistado mo rin Shabu Laboratory sa dalawang bahay sa Muntinlupa. Nasaba ang mga hinihinalang droga na nagkakalaga ng 136 million pesos. Pati ang mga makabagong makinarya na ginamit sa iligal na gawain. Sa bisa ng isang search warrant, ginalugan ng mga polis sa taga-Pidea ang inuupahang bahay na ito sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Tumambad sa kanila ang sandamakmak na kagamitan na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Nakasalansan pa sa tray ang mga hinihinalang shabu na luto na.
Sasailalim sa drug analysis at inventory ang tinasayang 20 kilo ng umano'y shabu na may street value na 136 million pesos. Arestado ang hinihinalang chemist na isang French national, si Cypher Aurelin. Nadakip din ang kasabwat niyang Pilipino na si Mark Sayarot. Grabe oh. Grabe, super grabe oh. Ito na yata yung pinaka-grabing to the over, talagang to the very max to the highest level na to. Biruin mo, presidente ka? Bakit kasama mo to? Ikaw, bobo ha? Kaya pala tabingi yung bunganga mo. Tapos nagtakaroon sa iyo yun? Ba't kasama niya yan? Ano bang kaso niyo? Putragis na yan? Aking 9165 lang naman. Tungkol pala sa drugs yan? Paano ba yan? Pampabulol sa pagpaspatid. Pag nagsalita yung Amerikanong nag-nosebleed. Nandiyan si Saya, malay mo siya yung taga-feed. Kaya tingnan mo yung bunganga ni Bobong, alam mo na palo ng paliwai. Biruin mo nag-travel yan ha. Kasama yung hari ng kondo, si Bangag, si Kokak sa Amerika. Wala naman nakukuha ang investor, parang tanga. Nag-travel yan, kasama si Saya, saan ka pa? Gamit pa pera ng bayan, Saya. Kasama si Cute.